Sabi sa Diyos, gusto madali ang sagot ng Diyos. Ganon ang tao! Kapag humingi sa Diyos, gusto instant ang sagot ng Diyos. Pero kung i-require ng Diyos na, anak, halika muna at magliwanagan tayo, bago kita bigyan, linisin muna kita. Lilinisin muna kita bago ko ibibigay ang hinihingi mo. Sapagkat ako ay malinis. Hindi ko pwedeng ibigay ang sarili ko sa iyo kung marumi ka. Hindi tayo pwedeng magsamang dalawa. Kaya huwag niyong sasabihin, bakit yan ay nagpe-preach dyan? Ay isa yang makasalanan. Kilala ko yan. Chismosa rin yan, kagaya ko. Ano ang sabi ng Diyos? Kapag nilinis ka ng Diyos, tunay nang malinis ka. Amen! Wala na yung dating pagkatao mo, ikaw ay bago na. Amen! Kaya yung pagkakilala nyo doon sa taong yun, wala na yun. Alaala na lamang yun sapagkat siya'y binago na ng Diyos. Amen! Sino mang narito ngayon at blanco ang isip, kawawa ka naman. Bakit mo hinahayaang mabaliwala ang salita ng Diyos? Napakahalaga ng salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay Diyos. Amen! Ilang oras na nga lang ito sa looban ng isang linggo. Ayaw mo pang papasukin sa isip mo. At oras na pumasok sa isip mo ay bababa yan sa taguan, sa imbakan. Saan? Sa puso ng tao. Kaya yung puso nyo, huwag niyong imbakan ng sama ng loob. Imbakan ng mga galit at puot sa kapwa. Imbakan ng mga maling kaisipan. Huwag yan ang iimbak nyo sa puso nyo. Yung mga maling kaisipan na hindi totoo ang Diyos dito. Nagpapaniwala lamang kayo dyan. Yun ba ang gusto mong iimbak mo sa puso mo? Kawawa ka. Pagdating at pagbalik ng Diyos, sa muling pagbabalik, di ka makakasama. Kapag iba ang paniniwala mo, hindi totoo itong gawain ito. Purihin ng Diyos. Amen! Ang taong hindi nakikinig sa salita ng Diyos ay hindi anak ng Diyos. Amen! Amen! Sapagkat mga anak lamang ang nakikinig. At kung kayo ay anak na ng Diyos, susundin nyo na lahat ng sasabihin ng Diyos. Amen! Kaya, ang nangyari sa kanya, nasa Roma 8:28, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag, ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Amen! Mahal niya ang Diyos, gumawa ang Diyos, kasama siya. Amen! Nangyari yan sa Kanya, dapat ba siyang malungkot? Sa ikabubuti yan. Amen! Magninilay-nilay. Mahabang panahon ang ginugol sa trabaho. Nagkaganyan. Di kaya siya makipagniig sa Diyos habang ganyan siya? Amen! Amen. Amen! Kaya kailangang mangyari. Ipinahihintulot ng Diyos. Pero hindi din nais ng Diyos na ang kanyang nilikha ay makitang hindi ayos. Ayaw ng Diyos makita na hindi okay ang mga nilikha niya. Amen!
Kaya huwag ninyong pakinggan yung mga sabi-sabi. Ang pakinggan nyo yung isang salita ng Diyos na nagsasabing, anak, kasama mo ako. Kapag ang salita ko, naririnig mo. Paano sasabihin ng demonyo na bakit ka maniniwala dyan? Hindi totoo yan. Samantalang, ang naririnig mo ay narito at nakatala sa libro. Banal na libro ng Diyos. At kung ikaw nga ay kayang linlangin ng demonyo, ano ang sasabihin mo? Nalinlang ka. Oo nga. Paano kaya ang Diyos ay nasa kanya? Wala ka rin alam. Kaya nadaya ka ng demonyo. Kaya napakahalaga ng bawat salita ng Diyos na matutunghayan at mababasa ninyo sa aklat ng buhay. Sa banal na aklat ng Diyos. Di ba napakalaking katotohanan na ang nagsasabing hindi totoo ang gawain ito, hindi kilala si Jesus? Amen. Hindi mo kilala si Jesus. At pagkat kung kilala mo si Jesus, alam mo na ang pinag-uusapan dito ay salita ng Diyos. Amen. Na nasa Biblia. Ngayon, magpaliwanag ka, masamang espiritu. Na nanlilinlang sa kaisipan ng tao dito. Hindi mo malilinlang ang anak ng Diyos. Sapagkat dala ng anak ng Diyos ang salita ng Diyos. Amen. Kaya huwag kayong magpagamit sa demonyo. Dala niyo na ang salita ng Diyos kapag narinig niyo, paano ba mapupunta ang Espiritu ng Diyos sa tao yan? Tao lang yan. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Ang sino mang nananalig sa Diyos ay makagagawa ng mga bagay-bagay na ginawa ni Jesus. Amen. Mga bagay-bagay. Anong ginawa ni Jesus pagkatapos na siya ay ipako sa krus? Nanatili ba siya doon sa libingan? Nang ikatong araw na buhay siya, nagpakita siya muli sa mga alagad. Amen. Taas ang kamay na dala niya ang Diyos. Taas ang kamay ng mataas na dala ang Diyos. Palakpakan ng Diyos. Sige. Pinapaitulutan ng Diyos na yung bad spirit na dito lang. Tatanggalan lang naman siya ng balahibo. Kapag ang isang ibon, tinanggalan ng balahibo, makakalipad pa yan? Ha? Ano mangyayari sa kanya? Giginawin siya! Amen. Diba? Mangangailan na siya ng kumot! Ng balahibo muli! Maghihintay siya ng mahabang panahon! At kapag hindi na siya tinubuhan ng balahibo, ano mangyayari sa kanya? Patay. Ha? Patay. Mamamatay kaya siya? Amen. Mangingisay lang naman siya sa ginaw. Ha? Kapagkat yung balahibo niya, protection niya yun. Sino protection niyo? Ang Diyos! Maging matalino kayo. Huwag kayong magpadaya sa demonyo. Kayong lahat ay magiging kagaya ng babaeng ito kung magsisikap lang kayo. Amen. Lahat kayo ay magiging tagapagpahayag ng salita ng Diyos kung kayo'y magmimithing maglingkod sa Diyos. Amen. Kapag nagmithi kayo, bibiguin ba kayo ng Diyos? Walang bibiguin
gagawin ng Diyos kapag ang mithiin ninyo ay para parangalan ang Diyos. Amen. At ngayon nandito na kayo sa gawain ito. Yan ang tanging magagawa ninyo pabalik sa Diyos. Ang parangalan ng Diyos. Amen. Kaya huwag kayong magpabagal-bagal. Sino ang dakilang manggagamot? Jesus. Jesus! Amen. Kaya huwag kayong maka-absent. Magpa-check up kayo sa Diyos dito. Amen. At kapag nakita ng Diyos na hindi ayos ang balakang mo, sa kapapalakpak mo at pagpupuri sa Diyos, aayusin niya ng Diyos. Amen. Libre. Hindi ka napipila. Sa emergency room kapag inatake ka. Sapagkat hindi ka naaatakihin pa. Amen. Kinig kayo. Bakit nangyari sa kanya? Pumalakpak naman siya noon. Ano ang sabi ng Diyos? Ipinahintulot. Hindi para sa kanya, para sa mga mahal niya. Amen. Ayos na ang spiritual niya. Ang mahal niya sa buhay, hindi pa. Amen. Nangyaring naging okay ang buhay niya ng mahabang panahon. Nagtiis, mapalayo sa pamilya. Maibigay lang ang kailangan, lahat. Lahat. Hindi ina na material at pinansyal lamang ang may bibigay niya. Para mabuo ang pagmamahal niya, kailangang mangyari sa buhay niya yan. Ang pagmamahal na galing sa Diyos ang ibibigay niya. Amen. Hindi material, hindi pinansyal. Yung nagaganap ngayon, yan ang mahalaga. Amen. Ang bawat isang manya sa buhay, maging matatag kasama ang Diyos na kung sakasakaling mauna siya, pumunta sa bayan ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, payapang kalooban niya na ang pamilya niya ay naiwan kasama ang Diyos. Amen. Buksan niyo na ang mga isip niyo. Hindi priority ang pera, ang material na bagay. Ang priority mo ay ang Diyos na magtuturo sa iyo para makamtan mo ang lahat ng dinidesign ng puso mo. Amen. Una ang Diyos. Sa ayaw at sa gusto niyo, unahin ang Diyos. Amen. At ang lahat ng bagay ibibigay ng Diyos. Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At ang lahat ng kailangan ninyo ibibigay ng Diyos. Amen. And all these things shall be added unto you. Amen. Yan ang salita ng Diyos na tumatak sa isipan ng lingkod niyang ito. Ng babaeng ito. Ang salita ng Diyos. Subalit, pag sumakitan mo ng higit sa lahat, ang pagharian ka ng Diyos. Ay kadugtong at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ang lahat ng kailangan mo ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen. Ang paghahari ng Diyos sa buhay ng tao ay malalaman mo kung ikaw ay sumusunod na sa salita ng Diyos. Amen. Yung ayaw mo, halimbawa, magbasa ng Biblia, masakit yan sa ulo, mahirap unawain, ayaw mo yan. Pero kailangan mong gawin para pagharian ka ng Diyos. Gagawin mo na yan. Amen.
yung kaaway mo,